Ayan, makakasama ho natin Attorney Chel. Magandang hapon po, live kayo sa RMNDC XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Magandang hapon, Lourdes, at lahat ng Manila. Attorney, sinungaling si Ramil Madriaga, sabi ho sa kampo nung kabila, at walang laman yung mga sinabi niya kundi napahina lamang daw po etong impeachment laban kay VP Sara sa panig ho ng akbayan. As a lawyer also, ano po ang inyong naging basa kahapon? Well, tama lang naman na kung sino man ang haharap na testigo, dapat susuriin natin. Kaya nga tayo nagkaroon ng hearing para malaman nga kung ito bang mga testigo ay may laman ang sinasabi. Pero ito ang mga punto siguro na dapat tingnan ng mamamayan dahil hindi naman ang mga members ng committee ang maghuhusga nito. Lahat naman tayo, mga Pilipino, ay magiging maghuhusga rin pagdating dito sa issue to. Una-una, under oath ang naging testimonya ni Mr. Madriaga. Ibig sabihin no, na pag napatunayan na siya ay nagsinungaling, ay pwede siyang kasuhan at pwede siyang makulong. Pangalawa, may mga nagsasabi na wala naman daw sumusuporta na yung tawag natin sa wikang Ingles, wala raw corroboration yung kanyang statement. Pero actually, kung titingnan natin, may mga bahagi ng kanyang sinabi na mismo si Vice President Sara sa kanyang complaint o isang salaysay na sinabit din niya sa impeachment sa House Committee on Justice ay na-corroborate niya yung ilan ng mga sinabi ni Madriaga. Halimbawa, sabi ni Madriaga na kasama siya sa dalawang meeting online, yung mga virtual meeting, na andun din si VP Sara. Doon sa perjury complaint na final ni VP Sara na inattach niya sa kanyang answer sa impeachment complaint, kinumpirma niya yon na siya ay nag-attend ng dalawang virtual meeting na andun si Madriaga. Pangalawa, sabi ni Madriaga na at nagpakita nga ng video kahapon, kung maalala dito, binigyan siya ng Philippine flag ni Vice President Sara. Hindi rin yan nabanggit din ni Vice President Sara yan sa kanyang perjury complaint at hindi naman niya dinideny na siya nga nagbigay ng flag at kita naman mismo natin sa video na siya nga yun. Pangatlo, sinabi ni Madriaga na nag-attend siya ng inauguration ni VP Sara. Kinonfirm din niya ni VP Sara sa kanyang perjury complaint. Sinabi din ni Madriaga na siya ay nagturo ng isang kurso sa PSG personnel. Kinonfirm din niya ni VP Sara sa kanyang perjury complaint. At mismo sa kanyang perjury complaint din, sinabi ni VP Sara na minsan ay pumunta siya mismo dun sa jail. Although, ang sinabi niya, hindi naman daw si Madriaga ang pinuntahan niya, kundi si dating Congressman Teves. Pero yung physical presence niya doon sa kulungan kung nasaan nakadetain si Madriaga ay kinonfirm niya yan. So at least in so far as yung mga bagay na yun, meron naman corroboration yung sinasabi ni Madriaga. Kayo as a lawyer, Attorney Chel, na masasabi niyo bang malakas itong kanyang, yung testigo dito sa impeachment case na ito? Wala pa naman tayo dyan, Lourdes. Kasi ang aming tungkulin sa Committee on Justice ay tingnan lang kung may sapat na probable cause. Talagang matetestingan kung sino man ang witness, kung si Madriaga man yan, o ibang testigo, ang talagang magpag-testing yan na pagka hinarap siya sa Senado kung umabot ang trial doon. Kasi doon magkakaroon ng cross-examination. At yung cross-examination, yun yung talagang matindi na pagtatanong sa witness kung para malaman kung talagang totoo yung sinasabi niya. Kung mapansin ninyo kahapon na paulit-ulit na pinipigilan kami ni Chair Ministro. Opo. Dahil nga, hindi naman ito mismo paglilitis Ano lang pa lang ito, parang preliminary investigation na sa piskalya. Halos ganun yung maihahantulad natin sa proseso. Pero kanina may press conference na po si Ma'am Amy Marcos.
At sinabi niya rin niya, parang yun nga, yung credibility ni Madriaga inatake na rin niya at sinabing lahat ng mga sinabi niya walang katotohanan, kasinungalingan. Expected naman natin yan. Pero sana hintayin muna nila yung paglilitis sa Senado dahil yun, doon talaga dapat magkaalaman pagdating sa issue ng ito ba ay credible witness o hindi. Ngayon pa lang sa Committee on Justice, wala pa tayo doon. At kung maidagdag ko lang, Opo. doon sa issue ng confidential funds, para sa akin, mahalaga rin yung naging yung sinestigo ng taga-COA, si Atty. Camora. Nung bandang hapon na ito, na sabi niya, yung mga notice of disallowance, yun din sa issue ng confidential funds, ay inapilan nila VP Sara, pero dininay ang kanilang appeal. Tapos tinanong ko kay Atty. Camora, anong ibig sabihin yan? Ano ba sa simpleng wika, ano ba talaga ibig sabihin ng notice of disallowance at bakit ito mahalaga? At yung lumabas nga doon ay yung notice of disallowance. Pag in-affirm sa appeal ang notice of disallowance, ang ibig sabihin nun ay may obligasyon na ibalik ng yung pera na hindi maayos yung paggastos. Ibig sabihin nun ay yung 73 million yung unang na-disallow, tapos yung 375 million na sumunod na dinisallow din ng COA ay dapat ibalik ni Vice President Sara Duterte ng Gina Costa, yung kanyang Special Disbursing Officer, ni Colonel Machita, at yung iba pang mga kasama sa Office of the Vice President. Ibig sabihin nun, talagang hindi sa mata ng COA, talagang hindi maayos ang paggamit ng pondong yun. Yung sa NBI po, yung 36 signatures, mukhang galing lamang daw po sa 7 tao. Ayun, isa pang bagay yun na kailangan ma-note din ng ating mga members ng committee. Dahil pagka ganun na yun, ibig sabihin, di ba, ang dapat yan. Kasi ang usapin dito, yung pinagbigyan daw ng confidential fund, ay kailangan mga ito naman na tao yun. Ngayon, kung iba-ibang mga pirma, pero isa lang palang tao ang pumirma, ay ibig sabihin nun ay may ibang nangyari. Hindi yung dapat na nangyari sa ilalim ng proseso ng COA. Yung batayan kasi natin dito, yung joint circular ng COA, ng iba't ibang mga ahensya ng ating pamahalaan, patungkol sa paggamit at pag-report ng confidential funds. Kasi ang confidential funds, di ba, parang lihim yun. Kaya napakadaling maabuso. Kaya meron tayong mga strict requirements sa paggamit at sa pag-liquidate niya. May possibility ba, attorney, na mapatawag yung sa BOC about, yung alam mo, yung pinakamalaking shabu na kinukonekta ni Ramil kay Attorney Carpio sa asawa ni VP Sara. At etong sa usapin din ng yung painting kung kanino ba talaga yung, kasi may lumantad daw, attorney, na siya talaga yung may-ari ng painting at hindi si Ramil. Wala pa naman mga request pagdating dyan. At actually, maganda sana kung umarap din si VP Sara dahil pwede rin naman siya mag-request ng mga pasabina kung siya ay makikilahok dito sa proseso sa Committee on Justice. Sa ngayon, as of yesterday, wala pa naman take up ng mga request tungkol sa BOC. Pero actually kanina sumagot siya, pero hindi po about sa naging kabuoang takbo ng pagdinig kahapon, kundi yung usapin po sa kanyang pagiging lawyer, yung kanyang sinagot. Oo nga, nakita ko rin yun sa balita. Oo. Attorney, sa mga nakikinig, para malinaw lang sa amin, no? After nung kahapon, ano pong susunod? Magkakaroon ulit ng hearing sa darating na April 22, next week. At doon yung mga ibang mga ihaharap na mga resource persons naman ang pupunta sa Committee on Justice. Magtatagal pa po ba ito sa committee po ninyo?
Hindi, sa tingin ko, meron kasing dalawa pang hearing na nakaschedule itong sa 22 tsaka sa 29. Ang tingin ko, bago matapos ang buwan na ito, madidinig na namin makikita na namin ang ebidensya at yung mga resource person at mukhang kaya naman na matapos na yung proseso sa committee level by April 29. Okay. Attorney, maraming salamat sa inyong oras. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Thank you din. Good afternoon. Mga kasama si Representative Jel